Okay mga ka-trigger, magandang araw sa inyo at anumang oras dyan. Welcome dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang isang simpleng katanungan ni Coops 622. Ang sabi niya ay, Boss, baka makagawa ka ng video ng pag-test ng firing pin ng Colt 45. Okay, unang-una wala tayong Colt 45 o 1911 dito. Pero ipapakita ko sa inyo ang pag-test ng mga firing pin. Okay, ang hindi ko lang alam kung anong klaseng test. Kung yung pagputok ba, basta test natin kung paano. Halimbawa, wala tayo sa firing range. Gusto nating matest yung ating mga baril kung pumuputok ba. Okay, sabihin natin kung paano ang safe na pamamaraan. Okay, bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil nakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers at tayo umabot na sa 48,450 plus na mga subscribers dahil yan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos. Kaya maraming salamat sa inyo. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong kayo sa ating revenues. Dahil ang ating YouTube channel ay ginawa ko para matustusan o matulungan yung ating mga beneficiaries. Ang ating pong YouTube channel ay pang charity. Ginawa ko ito hindi para pansariling kita dahil ako ay may mga charity works. May tinutulungan tayong sa pag-aaral, yung mga may 6 tayong tinutulungan na anak ng mga single parent. Tinutulungan natin para makapag-aral. Kaya naisipan kong gumawa ng YouTube channel. Kaya maraming salamat sa inyo. At lalo tigit maraming salamat yung mga tumutulong na nagpapadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan. Number po ng anak ko yan, ang aking tresurera. Huwag po ninyong tawagan para bumili kayo ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Mag-message po kayo dyan kung kayo may papaabot na tulong sa ating mga beneficiary para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel. Kagaya ni Sir Noli Peace America. Ayaw magbanggit ng kanyang tunay na pangalan. Pero maraming salamat sa inyo, Sir, na kayo ay may puso ng pagtulong. At sana marami pa ang kagaya ninyo para marami pa tayong bata na matulungan. Okay, so yan. At punta na tayo sa katanungan ni Coops. Paano ba ang pag-test ng firing pin? Okay, unang-una sa lahat, madali naman mag-test ng firing pin. Di punta kayo sa firing range at iputok ninyo. Kasi hindi ko alam kung anong klaseng test ang gusto niyang palabasin. Siyempre, pag magtitest tayo ng firing pin, titestingin natin kung pumuputok ba o hindi. So, at titingnan natin siyempre kung ano ang tama ng ng firing pin do sa primer. Dahil pag sobrang malalim yan, posibleng mabutas ang firing pin, ang primer, at pwedeng mag-backfire. Okay, so delikado sa mata. So, ito ay ginagawa ko pag ako ay halimbawa ay walang mabiling firing pin. Walang available. So, may late machine tayo dito. So, nagpapabricate ako ng mga firing pin. Bago ko ibigay yan doon sa mga shooter, titestingin ko muna yan. Pero dapat ang pagtesting ninyo dyan ay hindi yung live na bullet. Ang titestingin lamang ninyo ay primer. Kasi nga, hindi tayo nakakasigurado kung yung ginawa natin firing pin, lalo kung ay sakto ang haba. Kasi pag sobrang haba ng firing pin, posibleng makabutas ng primer at delikado sa mata, magbabackfire. Dahil nga, pag nabutas yun, delikado. So, ano ang ginagawa ko? Kung gusto lamang nating matesting ang siyempre gusto nating makita yung yung tama ba ng yung tama ng firing pin, kung tama ba ang lalim. Tinitingnan kasi yan. Tinitingnan kung tama ba ang lalim ng mga So, ang ginagawa ko diyan ay ganito. Tinatanggal ko yung head. Tinatanggal ko yung powder. So, ang natitira na lamang ay primer na lang matitira at yan ang aking pantitesting para malaman ko kung tama ba. Makikita mo diyan kung pumutok ba o hindi.
siyempre malalaman mo pag pumutok yan. At pag hindi pumutok yan, edi siyempre baka yung firing pin mo ay maiksi. O pag pumutok man yan, ay titingnan mo rin yung tama ba yung saktong haba ng firing pin. Siyempre malalaman mo yan. So ang problema, paano magtanggal ng head? Paano magtanggal ng laman yan? Ito ang wag na wag ninyong gagawin. Wag kayong kukuha ng anuman tools at mga pliers at gaganunin ninyo. Delikado yon. Baka mag-spark. Bala ito. Kasi, once na magkamero ng spark yan, delikado. Baka pumutok sa kamay ninyo, baka madisgrasya kayo. Hindi, at yun na hindi ko ina-advise, yung gumamit kayo ng mga maling tools. So may tamang tools. Kaya ko ito ginawa ng video para ma-aware din kayo na may mga tamang tools. So kamukha nito. So kung pwede naman na yung mga basyo ninyo, ay tanggalan ninyo ng primer. Tinuruan ko na kayo ng pagtanggal ng primer Okay? Panoorin ninyo yung video ko kung paano pagtanggal ng primer. Tanggalan ninyo ng primer, tinuruan ko, may video na rin tayo niyan. Pwede yung mga basyo ninyo ay tanggalan ninyo ng primer at lagyan ninyo ng bagong primer. Pwede rin yun para kung wala kayong Pero kung meron naman kayo nito, tuturo ko na rin. So, ang pagtanggal talaga ng ay ilalagay ninyo dito. Yan, may mga sizes ito kung anong caliber yan. Lalagay ninyo ganyan. Yan. Tapos ay ipapasok ninyo yan dyan. Tawag dito yung mga kinetic energy. Yan. Lalagay ninyo yan dyan. At ang tawag dito ay bullet puller. Yan. Tapos ay ipopokpok ninyo sa kahoy. Papalo ninyo sa kahoy. Mga ilang pokpok yan. Mararamdam ninyo pag kumalog na, tanggal na. So, tanggal na yung head. Ayan tanggal na yung head niyan. Wala na yung head. Yan. Yan ang tamang pagtanggal niyan. Okay? So, kung wala naman kayo niyan, pwede ninyong tanggalin yung primer at lagyan ninyo ng bagong primer. Ang problema, kung wala naman kayong panlagay na bagong primer, dito rin kayo babagsak kasi maganda yan kung may mga primer kayo, kung kayo nagre-reload. Wala nga mas maganda na yung may ganito. May nagdi-DIY nito, ang ginawa ay PVC. Okay, gumawa ng ganito. Ayan Yan kasi yan ang ilalim niyan. Ito ay nabibiyak ito, napapagtatlo ito. May rubber yan para hindi magkahiwalay. Tapos nakalagay dyan yan ipinapasok. Okay? Para hindi mahulog yung bala, nakatama dyan sa kanyang rim. Okay? Nakaganyan siya. Okay? So, ayan. Ganyan ang pagtanggal. Ngayon, pag natanggal mo na, ang matitira na lamang dyan ay sana yung ating ganito na mangyayari dyan. Wala na. Okay, wala na. Malinis na yan. Pero yan ay may primer. So, yung primer na yan ang i-chamber ninyo. Okay. Tingnan natin. Okay, walang bala. Release na natin yung magazine para siguradong walang bala. Yan. I-chamber na ninyo ngayon yan dyan. Yun. Yun. Naka-chamber na ngayon dyan. Ngayon, ay titingnan natin kung puputok. Okay? Yan. So, ilalagay din natin safe direction kasi may putok yan So, para matest lang natin. Okay. Titistingin na natin. Ayun. Di pumutok yung primer. Pag putok ng primer, siyempre, eject natin yan. Ngayon, ayan ang pag-testing. Makikita ngayon ninyo kung tama lang yung kanyang firing pin. Ganyan ang pagtitesting. Hindi ko naman alam, basta sinabi mo, paano ang pagtesting ganyan ang pagtesting. Okay?
Hindi ko alam kung anong pag-testing ang gusto mo, pero nilagay mo lang dyan ay pag-testing. So, yun, makikita mo ngayon dyan kung sakto yung tama ng firing pin. Okay? So, ayun lang ang pagtitesting. Ganun lang kadali. At, ayan o, makikita mo naman yan kung, dahil kung yan naman ay hindi tama ang, kung maiksi yan, siyempre hindi puputok yan. Hindi kayang iputok ng ng kanyang firing pin. Okay. So, ganun yan. At, pagka naman pwede rin yan, baka naman mahina yung titingnan rin ninyo kung ilang pounds ang inyong ang inyong mainspring. Okay, dahil ang mainspring dapat yan ay hindi bababa sa 18 pounds. Dahil ang standard ng mga firing ng mga mainspring ay 25 pounds. Yan, mga pang-combat load yan. Yung iba nagpapalit ng mainspring para yung, kasi yan kasama yan sa tigas ng recoil kaya mahirap hatakin yan dahil itutumba niya itong hammer kaya ang ginagawa ng iba pag manual load, ganyan, inaano muna para mag-ang na. Okay, so pag ang hammer ay nakalapat na ganyan, para yung recoil niya ay hindi masyado kasi kung matigas ito, ma-flip ang ang muzzle ng gun. So yun, tingnan din niyo ang firing, ang ng dapat ay hindi bababa ng 18 pounds. Okay? Dahil pag bumaba naman ng 18 pounds, baka naman hindi na pumutok kahit anong haba pa ng firing pin niyo. Okay, so ayan lang ang pagkakaunawa ko dun sa tanong. Ganun ako mag-testing. Para masigurado lamang ninyo na safe yung inyong firing pin na ikinabit. Okay yan, at tingnan na lang muna natin yung shout out natin yung ating mga community spotlight natin yan. Okay, shout out sa ating community spotlight sa pangunguna ni Rag Ferns na mayroong 100 plus perfect na engagement. Okay, wala pinapaligtas na ito si Rag Ferns na video natin. Thank you sa iyo. At shout out kay Pinoy Airguns, meron kang 2 engagement. Shout out kay Nelson Mariano, meron kang 46 engagement. Shout out kay Nueva Prepare, meron kang 29 engagement. At shout out kay Milo Maranan, meron kang 62 engagement. Okay, comment lang kayo. Panoorin ang ating mga video para mapasama rin kayo sa random ng ating community spotlight. At shout out din sa ating mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron na tayo diyang bagong Papa Burger. Matatagpuan ninyo doon sa dati kong shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. At ang burger dyan ay buy one take one, sa halagang 40 pesos lang. Marami pang pagkain kayong mabibili dyan at pwede kayong magpa-deliver. Bukas yan 24/7 at kahit brown out, may generator yan. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless. Hanggang sa muli natin video. Magtanong lang kayo at sasagutin natin yan ng abot sa ating maliit na kaalaman. Thank you very much.